Lahat tayo may pinagdaraanan na problema sa buhay. Ang sabi nga nila, huwag mong tambayan ng problema pagdaanan mo. Okay yun. Pero hindi lahat tayo pare-pareho ng paraan sa pagdaan sa problema. May mga dumadaan sa problema, nakasasakyan, 4 wheels pa, bulletproof pa, mayaman eh. Tapos kasama pa niya, ang support system niya, ang pamilya, kumpleto, barkada niya. Naku, kayo dali na dumaan sa problema. Pero yung iba sa atin, naka-jeep, hindi aircon. Yung iba sa atin, naka-tricycle. Yung iba sa atin, naka-motor, nakakarag-karag. Yung iba sa atin, naka-bisikleta, na flat pa. Yung iba sa atin, dumaraan sa problema, naglalakad na lang, nakatapak pa. Yung iba sa atin, gumagapang na, malampasan lang yung problema habang siya'y nag-iisa. Kaya alam po ninyo, habang pinagninilayan ko ito, naisip ko, hindi yata laging totoo yung kasabihan para sa lahat ng tao, yung magsikap ka at maabot mo ang iyong pangarap. Lumaban ka lang ng lumaban at ikay magtatagumpay. Huwag ka lang susuko at ikay mananalo the way you want. Magiging mahirap, lalong-lalo na kung ang sitwasyon mo ay mahirap. Mangyari man, pahirapan. Because life is not fair. Ang hirap kaya yung lumalaban ka sa buhay, patong-patong yung nilalabanan mo. Hindi pa natatapos yung isa, meron na namang isa. Ang hirap lumaban na parang walang katapusan yung kalaban. Napanood nyo yung John Wick, lalong-lalo na yung 3. O diba, hindi maubos-ubos yung kalaban mula una hanggang huli. Eh kahit naman hindi siya namamatay, tingnan nyo naman, nakaganon na. Napapagod din naman. Ako nga, pinapanood ko lang siya, napapagod na ako eh. Siya pa kayang lumalaban. The point is, mahirap yung laban ng laban, walang katapusan. Kahit gaano kakalakas, mapapagod ka rin naman. Maraming mga taong ganyan. May kilala ko, single mom, tinataguyod niya ang kanyang mga anak, tapos may isa siyang siraulo pang anak. I mean, pabigat sa kanya, nagdodroga. Tapos malaon, napansin ko, malungkot, yung pala may cancer siya. Isipin nyo nga yun. Life is not fair. Katulad yan ng mga magulang na matanda na nagtatrabaho pa kasi irresponsable yung kanyang mga anak, kaya yung mga apo niya, umaasa pa rin sa kanya. Matanda na siya. Life is not fair. Katulad yan ng kilala mo na nasa ibang bayan, tagal na sa ibang bansa, hindi pa makapag-ipon. Dahil ang daming sinusuportahan, mga kapatid niyang may pamilya niya, sa kanya pa rin nakaasa. Kung mayroon tayong kilalang mga taong ganito, maawa naman tayo. Una, pahalagahan natin sila. Kung ikukumpara sa mga kasabayan nila, yung mga kaklase nila, ay nako! Yung mga walang kapatid na umaasa, ay nako! Yung mga walang ibang sinusuportahan, ay ang dami ng narating na mga lugar. Dami ng mga alahas, ang dami ng mga pera. At kita mo, abay, fresh na fresh ang itsura. Pero yung kakilala mo, yung nasa pamilya niyong inaasahan mo, kita mo, napag-iwanan na. Yun ba'y kasalanan niya? Hindi. Dahil mahirap lang yung sitwasyon niya at dahil talagang nagsasakripisyo siya para sa inyong pamilya. Alagaan mo yung mga taong ito. In fact, umiikli pa nga yung buhay nila dahil sa kanilang sakripisyo. Sasakyan man pag laging ginagamit, nalalaspag, umiikli ang buhay. Tao pa kaya na laging nagsasakripisyo para sa buhay? Kapatid, ikarangal mo yung mga taong ganyan at alagaan. Huwag nang bibigyan ng sakit ng ulo. Sabi ko nga, naka-styrofoam na lang yan, lulutang-lutang, gumagapang na lang yan. Baka kahit isang ipot na lang ng ibon, mabuwal na yan. Huwag mo bibigyan ng sama ng loob, ng sakripisyo. Yun palang malaking tulong mo na sa mga taong ito. Sabi ko nga, kung po pwede lang magka-ID yung mga taong yan upang sa lahat ng kanilang mga bibilin, may discount. Upang kapag may mahabang pila, mauna na sila para lang wag makadagdag pa sa mga laban ng buhay nila. Pero hindi natin alam kung sino sila. The best thing, let us always be kind with anyone. Kasi hindi mo alam kung ano ang pinagdaraanan yan. Pwedeng may problema ka rin tulad niya, pero po pwedeng mas mahirap ang sitwasyon niya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa.